Good day everyone. For today's discussion, we will be discuss the Module 7 of CRI 029. Our lesson title, Legal Basis and Confinement Facilities of Law Enforcement Agencies. And for our lesson targets, number 1, examine the legal basis for law enforcement agencies, confinement facilities. And number 2, identify the personnel's accountability. Okay, so let's have our discussion. So we have carpeta. So ano nga ba ang tinatawag natin na carpeta? Okay, so it is otherwise known as inmate record or jacket. So pwede rin natin siyang tawagin as inmate record or pwede ring jacket. So isa lang po 'yon. Okay? So ano nga ba ang nilalaman ng carpeta? Okay, so sabi rito, it contains the personal and criminal records of inmate. So ibig sabihin, sa carpeta nakalagay dito yung kompletong pangalan ng inmate, yung kanyang birthday, yung kanyang physical description, yung kanyang inmate identification number, ganun din yung offense na nagawa. Okay, yung offense committed by inmate. No, ano nga ba yung krimen na kinasangkutan ng inmate? So nakalagay yan sa ating carpeta. Okay, so nakalagay rin dito yung mga iba't ibang klase ng document na may kinalaman dun sa kanyang pagkakakulong. Okay, so katulad halimbawa ng commitment order. Okay, so mamaya i-discuss natin kung ano yung ibig sabihin ng commitment order. So ganun din yung subpoenas. We have a testificandum and dosisticum. Then yung kanyang personal identification, nakalagay din yan sa ating carpeta. Okay, so katulad halimbawa ng kanyang birth certificate, biometric data, and other document that will establish his identity. Okay? So, ganun din yung mga orders from the court and all other PFARs necessarily connected with the detention of inmate. So, yun po yung tinatawag natin na carpeta. Okay? Ulitin ko, pag sinabi natin carpeta, pwede rin siya as inmate record or jacket. Na kung saan ay ang nilalaman nito ay yung mga personal records, yung mga criminal records, at iba pang mga document na may kinalaman sa kanyang pagkakakulong. So, yun po yung ating tinatawag na carpeta. So, next po is yung tinatawag natin na commitment order. So, sino nga bang nag-i-issue or nagbibigay ng order, no? So, ano nga ba yung purpose? Bakit nagkakaroon tayo ng commitment order? So, basahin natin yung kanyang definition, no? A written order of the court or any other agencies authorized by law to issue, entrusting an inmate to a jail for the purpose of safekeeping during the pendency of his or her case. So, pag sinabi pala natin commitment order, ito daw ay written order na nanggagaling sa korte. So, pwede rin na manggagaling sa other agency. So, yung ating mga competent authority. So, katulad halimbawa ng Commission on Election, yung ating Senate, yung ating House of Representatives, ayan po, pwede po silang mag-issue ng commitment order. Okay? So, nag-i-issue tayo ng commitment order para sa pag-entrust ng inmate doon sa isang bilangguan. No? Entrusting an inmate to a jail. So, ibig sabihin, ipagkakatiwala natin yung isang inmate doon sa isang bilangguan. Okay? So, ano yung purpose? Bakit ilalagay natin sila sa isang bilangguan? So, yung purpose niyan is for safekeeping. Okay, so habang ongoing pa yung investigation, habang nag-aantay ng trial, habang undergoing yung trial, or habang nag-aantay siya ng final judgment, pansamantala, doon muna siya sa bilangguan. Okay, so yun po yung tinatawag natin na commitment order. Okay, so next po yung tinatawag natin na detainee. So, sino nga ba yung tinatawag natin na detainee? Okay, so, a person who is accused before a court or competent authority. So, ibig sabihin, wala pa siyang final judgment. Okay, so accused. So, maaaring nag-commit siya ng crime, pero hindi natin masasabi na siya ay kriminal. Kasi nga, wala pang final judgment. So, yung korte lang yung pwedeng magsabi na ang taong ito ay isang kriminal sapagkat siya ay lumabag sa batas. Okay? Pero kung sinasabing accused,
kahit makita natin na talagang siya yung gumawa ng krimen, hanggat hindi pa sinasabi ng korte na siya yung gumawa, still yan ay accused. Okay? So, ang sabi dyan, temporarily confined in jail, no? Pansamantalang nakakulong sa isang bilangguan. Okay? Yun po yung tinatawag natin na detainee. Okay? So, habang undergoing investigation. Okay? So, habang undergoing yung investigation patungkol sa kanyang kaso, or maaaring siya ay nag-aantay, or maaaring ongoing or undergoing yung kanyang trial. Okay? O di kaya naman, tapos na ngayong trial, pero nag-aantay siya ng final judgment. Okay? So, habang wala pang final judgment, doon muna siya sa kulungan pansamantala. Ang tawag sa kanya, detainee. Okay? So, tinatawag din natin siya as PDL or Persons Deprived of Liberty. Okay? So, next po is yung tinatawag natin na jail aid, no? So, sino nga ba itong jail aid? So, itong jail aid, ito yung pinagkakatiwalaan ng mga jail officer patungkol sa mga pang-araw-araw na ginagawa or daily operations ng ating BGMP or BIOCOR. Okay, so mayroong tinatawag na jail aid. So, it is an inmate who requires less supervision than other inmate. So, hindi pala ito empleyado, no? Ito pala ay isang inmate. So, siya din ay tinatawag na PDL. Okay? So, PDL din pala itong jail aid na ito. So, ibig sabihin, hindi siya empleyado. Siya ay katiwala, okay, ng ating mga jail officer. Okay? So, pagdating sa supervision, iba yung supervision na binibigay sa kanya kaysa dun sa other inmate, no? Yung mga ordinary inmate. So, dito, it requires less supervision, no? Kasi nga, pinagkakatiwalaan natin yung jail aid na yan. Okay? So, although he or she may be assigned special task, no? Binibigyan siya ng mga special task na kung saan siya lang yung binibigyan ng ganong task. Okay? So, hindi po pwedeng ibigay sa ibang inmate. So, ano yung mga example ng mga special task na binibigay sa kanila? Like, for example, yung pagdidistribute ng pagkain, okay, sa kanilang kapwa bilanggo. Ayan, so, pwedeng ipagkatiwala yan ni jail officer kay jail aid. Okay, so, ganun din yung pagdi-disseminate ng informations. Ayan, so, pwedeng ipagkatiwala yan kay jail aid. Then, yung paglilinis ng facilities. Ayan, so, yun yung mga special task na binibigay kay jail aid. Okay? So, kahit binibigyan siya ng special task, kahit siya ay katiwala, wala siyang special privileges. Okay? So, lahat pantay-pantay yung tingin ng ating mga jail officer sa lahat ng PDLs. Okay? So, he is not allowed to work alone, no? Hindi siya po pwedeng or hindi siya pinapayagan na magtrabahong mag-isa at hindi rin siya pinapayagan na magkaroon ng authority or mag-exercise ng authority over other inmate. Okay? So, only yung ating jail officer lang yung mayroong authority. Okay? So, hindi niya po pwedeng utusan yung kapwa niya bilanggo. Diba? Hindi niya po pwedeng manduhan. Kasi nga, wala siyang authority over other inmate. Okay? So, yun po yung tinatawag natin na jail aid. So, ang dating tawag sa kanya is trustee. Pero ngayon, ang tawag sa kanya is jail aid. Okay? So, next po is yung tinatawag natin na safekeeping. Okay, so sino naman itong safekeeping na ito? Refers to a temporarily custody of a person for his or her own protection from community or the community he or she comes from. And for the community he or she comes from. Ayan, so pag sinabing safekeeping, hindi ibig sabihin na detainee or hindi ibig sabihin na accused or nag-commit ng crime yung isang tao. Okay? So, pag sinabi kasi nating safekeeping, ilalagay natin sa isang temporary custody yung isang tao for the purpose na maproteksyonan yung kanyang sarili laban sa panganib. Okay? So, halimbawa, isa siyang star witness, no? Sa isang kaso. O siya lang yung witness.
So kung hahayaan natin na pagala-gala siya sa labas, maaring malagay sa alanganin yung kanyang buhay. So para maiwasan natin yung ganong pangyayari, ang gagawin natin, pwedeng isailalim siya sa Witness Protection Program. Ayan. So parang ganun, para nang sa gayon maprotektahan natin yung kanyang sarili, no? Mula doon sa nagbabalak na gumawa ng masama sa kanya. Okay, so yun po yung tinatawag natin na safekeeping. Okay, so next is commitment. Ano naman itong commitment na tinatawag? So means entrusting for the confinement of an inmate to a jail by competent authority or a competent court. So, for the purpose of safekeeping during the pendency of his or her case. Ibig sabihin, ipagkakatiwala natin yung isang inmate sa isang bilangguan, no? So, by competent court or competent authority. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung ating Commission on Election, yung ating Senate, House of Representatives. Ayan, so pwede po silang mag-issue ng commitment order, no? Para ipagkatiwala yung isang individual sa isang bilangguan pansamantala habang nililitis yung kanyang kaso for the purpose of safekeeping. Ayan, so next po tayo. So courts and other entities authorized to commit person to a jail. Ayan, so ito yung mga korte or mga other entities na pwedeng or authorized sila na i-commit yung isang person sa loob ng jail facility. So, unang-una, siyempre yung ating Supreme Court. Ayan, so yung ating Supreme Court, so, authorized po sila, no? So, ganun din yung ating Court of Appeals. Okay, so yung ating tinatawag na Sandigan Bayan, no? So, pag sinabi kasi nating Sandigan Bayan, ito ay special court which has a jurisdiction over criminal and civil case involving graft and corrupt practices and other offenses committed by public officer and employee. So, yun po yung tinatawag natin na Sandigan Bayan. Ganon din yung Regional Trial Court, yung ating Metropolitan or Municipal Trial Court, yung Municipal Circuit Trial Court, ganon din yung Congress, di ba? Yung ating Senate or yung ating House of Representatives. And lastly, all other administrative bodies or persons authorized by law to arrest and commit a person to a jail. Ayan, so sila po yung mga pinapayagan ng ating batas na mag-commit sa isang tao papunta sa or mag-commit papunta sa jail, no? So, mayroon po tayong confinement facilities of law enforcement agencies. So, nandyan yung ating Philippine National Police at BGMP. Okay, so in the Philippines, law enforcement agencies maintain confinement facilities to hold individuals who have been arrested or detained. So, the two main law enforcement agencies in the country are the Philippine National Police and the Bureau of Jail Management and Penology. So, pagka mayroong inaresto, pagka mayroong na-detain, dalawa lang yung pwedeng puntahan. Pwedeng sa police station, di ba? Pwede rin na ilagay sa BGMP. Okay? So, unahin natin yung Philippine National Police, no? So, sa loob ng police station, mayroon tayong mga jail facility or mga detention facility or yung mga lock-up jails na kung saan ay under the management ng ating Philippine National Police, no? Pagka mayroon silang inaresto habang on process pa yung mga document, habang hindi pa nalilipat sa other facilities, pansamantala dun muna sa Philippine National Police facilities. Okay? So, the PNP operates various type of confinement facilities. Kasama na dyan yung police stations. So, mayroon tayong mga detention cells and custodial centers sa loob ng police station. Okay? So, these facilities are typically used for short detention. So, halimbawa, nahuli ka na lumabag ka sa curfew, 'di ba? So, mga short detention lang. So, dito muna sila sa PNP detention facility. So, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakasuhan. So,
ano lang, for short term lang, no, habang hindi pa nakakasuhan. So ganun din yung mga ongoing yung preliminary investigation, 'di ba? So yung mga suspect, okay, na kung saan hindi pa sila natatransfer sa korte or other appropriate facilities katulad ng BGMP, pansamantala dito muna sila sa PNP facilities, no? Okay, so PNP personnel assigned to these facilities are responsible for the security and well-being of the detainees. So, hindi naman natin pwedeng pabayaan yung mga nilalagay natin sa loob ng detention facility, no? So, siyempre, kung sino yung may custody doon, sila yung responsible sa mga pangangailangan ng ating inmate. Okay? So, patungkol naman sa security and well-beings, so, trabaho yan ng mga kapulisan. So, sabi ko nga sa inyo, so, hindi siya po pwedeng pabayaan pagka na-detain natin. Siyempre, bibigyan natin yan ng pagkain. So, bibigyan natin ng maiinom. Ganon din yung security or yung seguridad ng bawat detainees. So, hindi natin hayaan na magkagulo sa loob ng bilangguan, mag-away-away yung mga detainees. So, in case na mayroong nangyaring ganon, so yung ating mga kapulisan po pwedeng magkaroon sila ng accountabilities dun sa pangyayari. Okay? So, next is yung ating Bureau of Jail Management and Penologies. Okay, so the BGMP is responsible for the management and operations of city jail, district jail, and municipal jails throughout the country. Okay, so yung mga city jails na nakikita natin, yung mga district and municipal jails, hawak po yun ng Bureau of Jail Management and Penology. Okay, so itong mga facility na ito, yung mga nilalagay rito, yung mga nako-confine dito sa mga facility na ito ay yung mga undergoing investigation. Ayan, so yung mga nakapag-commit ng crime din undergoing yung kanilang yung investigation sa kaso nila, pansamantala dito muna sila sa BGMP facility. Okay? So ganun din yung mga nag-aantay ng trial at yung mga undergoing yung kanilang trial. So ganun din yung mga nag-aantay ng final judgment, no, habang nililitis pa yung kanilang kaso or habang nag-aantay sila ng desisyon ng korte kung ano yung magiging desisyon, dito muna sila sa loob ng BGMP facility. Okay? So ganun din yung mga convicted at mayroong imprisonment na hindi lalampas ng 3 years. So dito sila nilalagay sa BGMP facilities. Okay? So yung mga nagsiserve na yung sentence pero hindi lalampas ng 3 years, po pwede sila dito sa BGMP. Okay? So the BGMP ensure the safekeeping, care and custody of inmate within its jurisdiction. So BGMP personnel, also known as jail officer, are accountable for the management and administration of these facilities. So parang sa PNP lang, 'di ba? Kung sino yung may custody doon sa mga inmate, sila yung mayroong accountability, no? Sila yung mayroong sila yung responsable, okay, doon sa doon sa security at well-beings ng mga detainees, no? So patungkol sa pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng mga pangangailangan ng inmate, 'di ba? So bilang tao, siyempre mayroon din silang pangangailangan. So ang gagawin natin siyempre, hindi sila po pwedeng pabayaan ng mga BGMP personnel. Okay? So ang magmamanage doon ay yung ating mga BGMP personnel. Okay? So, next po, number 3 is the Bureau of Corrections Facility. Ayan, so, yung ating Bureau of Corrections, dito naman dinadala yung mga convicted by final judgment na mayroong parusa na lalampas ng 3 years. Okay? So, nandyan ang ating tinatawag na NBP or the New Bilibid Prison, na kung saan ay makikita naman or matatagpuan sa Muntinlupa. Okay? So, tandaan natin, no? So, the BGMP or the NBP is the National Penitentiary of the Philippines and the largest prison facility under Bucor's jurisdiction. So, masyadong malawak po siya, unlike doon sa ibang
institution or ibang facilities ng ating Bucor. So, pagdating sa mga facility, mas malaki yung ating NBP or New Bilibid Prison. So, it consists of various compounds. So, kasama na dyan yung maximum security, yung medium and minimum security. So, yung mga dinadala doon sa maximum, yung mga kinukulong doon sa maximum security, ay yung mga nahatulan ng parusang kamatayan. Ayan, so doon sila nilalagay sa maximum security kasi masyadong mataas yung security doon. Then yung kanyang fence, so masyadong mataas. Okay, so aabot siya ng 18 to 25 feet, no? So dito rin dinadala yung mga convicted or yung mga nagsiserve ng sentence na kung saan yung minimum sentence nila ay 20 years pataas. Okay, so 20 years pataas. Dito rin dinadala sa maximum security yung mga recidivist, yung mga habitual delinquent, at yung mga escapees. Okay, so pagdating naman sa medium security, okay, so dito naman dinadala yung mga inmate na sabihin na natin hindi sila mapagkakatiwalaan pero nangangailangan lang ng minimum supervision. Okay, so lalong-lalo na yung mga inmate na yung kanilang sentence or yung kanilang minimum sentence ay less than 20 years of imprisonment. No? So dito sila nilalagay sa medium security. Okay? So ganun din yung mga nahatulan ng life imprisonment at nakapag-serve na ng 5 years sa maximum security prison. So, pwedeng ilipat sila sa medium security. So, upon recommendation ng ating superintendent. Okay? So, pagdating naman sa minimum security, yung mga nilalagay rito, yung mga kinukulong dito ay yung mga severe physical handicap. So, katulad halimbawa ng mga bulag, yung lumpo, hindi makalakad, di ba? So dito sila nilalagay sa minimum security. Okay? So ganun din yung mga matatanda na. Okay? Yung nasa 65 years old pataas. So dito sila nilalagay sa minimum security. At yung mayroong 6 month na lang para lumaya. Okay? So 6 month na lang yung natitira sa kanilang sentence. So dito sila nilalagay sa minimum security. Okay? So next po is yung ating correctional institution for women. So ito naman ay makikita sa Mandaluyong City at itong CIW ay nakadesinyo yan para sa confinement ng mga female inmates or female prisoner. So dito sila dinadala sa correctional institution for women. Okay? So next po is yung tinatawag natin na Sablayan Prison and Penal Farm. Okay, so na makikita naman sa Occidental Mindoro. So this facility serves as the penal farm where inmates engage in agricultural and other productive activities. So yung mga nakakulong dito, hindi nila mararamdaman na sila ay nakakulong dahil habang sila ay nakakulong, sila ay nagtatrabaho. Habang sila ay nagtatrabaho, sila ay kumikita. Dahil kumikita sila, natutulungan nila yung kanilang pamilya. So ganun yung sistema dito sa Sablayan Prison and Penal Farm. So, ganun din yung other penal farms and colonies na under ng ating Bureau of Corrections. Okay, so katulad halimbawa ng Iwahig Prison, Davao Prison, yung San Ramon Prison and Penal Farm, at yung ating Leyte Regional Prison na makikita naman sa Abuyog, Leyte. So, mayroon naman tayong separate na topic para dito sa ating Module 16. So, sa ating Module 16, i-elaborate natin ng detalyado. Diba? Kung gaano kalawak, ano yung mga subcolonies, kailan itinatag. So, dito sa mga facilities na to, so hapyaw-hapyaw lang yung gagawin natin kasi i-discuss pa naman natin siya sa ibang module. Okay? So, next is law enforcement agencies, personnel, and accountabilities. So in terms of personnel accountabilities, both PNP and BGMP have system in place to ensure the proper conduct of their personnel to address any misconduct or abuses.
So, yung ating mga PNP personnel, BGMP personnel, hindi sila po pwedeng umabuso dun sa kanilang tungkulin, no, bilang isang police officer or BGMP officer. So meron din mga limitasyon na kung saan ay pagka nakita ng ating gobyerno na talagang lumalabag sila sa kanilang tungkulin or umaabuso sila sa kanilang tungkulin, so maaari po silang magkaroon ng accountability, no? So maaari po silang managot doon sa mga misconduct or abuses na ginagawa nila. Okay? So unahin natin yung Philippine National Police. Okay? So Philippine National Police, mayroon tayong tinatawag na Internal Affairs Service or yung IAS na tinatawag. So sila naman ay responsible doon sa mga sa investigating complaint against police personnel. So pagka nagreklamo yung mga individual na nakaranas ng pang-aabuso laban sa isang police officer, yung IAS po pwede pong mag-conduct ng inquiries at mag-recommend ng appropriate administrative action. So maaari pong makasuhan yung police officer ng administratibo, po pwede po siyang matanggal sa serbisyo, po pwede siyang masuspend, po pwede siyang ma-demote kung sakaling mapapatunayan na talagang siya ay nagkasala, no? So yung ating IAS ay ina-assist po niya yung individual na kung saan ay ina-assist po niya in the prosecution of hearings police member, di ba? Para ma-prosecute yung mga police officer na gumawa ng kalukuhan sa kanilang trabaho. Okay, so ganun po yung ginagawa ng ating IAS, no? So parang parang internal disciplinary mechanism, no? Okay, so next is Commission on Human Rights, an external body which investigate human rights violation. Pagka naman nakikita ng ating Commission on Human Rights na mayroong mga paglabag ang ating gobyerno, so pwede pong magsampa siya ng reklamo laban doon sa individual, laban doon sa isang empleyado ng gobyerno na kung saan umaabuso doon sa mga karapatang pantao. Okay, so kung nakikita ng Human Rights or ng Commission on Human Rights na mayroong mga paglabag, particularly yung mga paglabag na may kinalaman sa karapatang pantao, okay, so pwedeng mangialam yung ating Commission on Human Rights. Okay, so dapat pagka police officer ka, alam mo yung mga limitasyon mo, alam mo yung karapatan ng ibang tao at hindi mo dapat nilalabag. Okay? So ganun po 'yun. Okay? So yung ombudsman naman, sila naman yung mga nag-handles ng mga complaint against government officials, no? So pagka mayroong mga government officials na tiwali, so yung ating ombudsman, sila yung nag-handle ng mga complaint. Okay? So PNP personnel found guilty of misconduct or violations of law, regulations or policies can be faced administrative sanctions including suspension, demotion, or dismissal. Serious offenses may lead to criminal prosecution. So, kung sakali man na mayroong mga police officer na mapapatunayan na talagang nagkasala or meron silang nilabag na batas, na regulations or policies, pwede po silang magkaroon ng administrative case. Okay? Kung mapapatunayan, pwede silang masuspend, no? O pwede silang ma-demote. So, magkaroon sila ng demotion, bababa yung kanilang ranggo. At higit sa lahat, yung pinakamalala, yung matanggal sila sa serbisyo. Okay? Pagka naman masyadong grabe yung offense na ginawa nila, it can lead to a criminal prosecution. Pwede po silang magkaroon ng criminal liabilities. So, pagka napatunayan, sila ay makukulong. Okay? So, next is yung ating Bureau of Jail Management and Penology Accountability. Ayan, so yung ating BJMP, meron din silang parang IAS na tinatawag or yung tinatawag natin na Internal Disciplinary Mechanism. Okay, so BJMP owns disciplinary mechanism which investigate complaints against jail officer. No, pagka yung jail guards or yung ating jail officer, inaabuso niya yung mga detainees, no? So, sinasaktan niya yung mga detainees. So, andyan yung ating internal affair or yung internal disciplinary mechanism para mag-investigate doon sa mga reklamo laban sa isang jail officer. So, kung mapapatunayan na talagang nagkasala yung ating jail officer, so maaari po siyang maharap sa kasong administratibo
at magkaroon siya ng penalties dun sa mga misconduct na ginagawa niya. Okay, so same process lang, no? Administrative case, o pwedeng masuspend, o pwedeng ma-demote, o pwedeng matanggal sa trabaho. Okay? So, Office of the Ombudsman naman, sila naman yung may jurisdiction over BGMP personnel. Okay, so ganun din, 'di ba? Kasi empleyado sila ng gobyerno. So, lalong-lalo na yung mga government officials na matataas yung ranggo, pagka umaaboso sila sa kanilang trabaho, mayroon silang nilabag na batas. So, andyan yung ating Office of the Ombudsman na kung saan mayroon silang jurisdiction over the BGMP personnel para mag-investigate ng mga reklamo laban sa kanila. Okay? So, jail officer found guilty of misconduct may face administrative sanction, including suspension, demotion, or dismissal. So, in worst case, pwedeng magkaroon sila ng criminal case. Okay, so next is yung tinatawag natin na Bureau of Corrections Accountability. Okay, so mayroon silang tinatawag na disciplinary mechanism. So, Bucor has internal disciplinary mechanism that handles complaint and misconduct allegations against personnel. No, pagka mayroong pang-aabuso yung mga correction officer, yung mga empleyado ng Bureau of Corrections, ayan, so mayroon silang tinatawag na disciplinary mechanism para naman sa pag-investigate ng mga reklamo laban sa kanila, no? So, the specific processes and procedures for handling disciplinary matters so may be outlined in the internal policies and regulations. So, ganun din, pagka napatunayan, pwedeng magkaroon ng administrative case at maaaring ma-demote, maaaring masuspend, maaaring matanggal sa trabaho. Okay? So, Ombudsman Oversight. Ayan, so Ombudsman Oversight. The Office of the Ombudsman, an independent government body, has jurisdiction over investigation and prosecution of complaint against government officials and employee. Kasama na dyan yung mga Bucor personnel. Ayan, so pwedeng sila yung mag-prosecute, sila yung mag-investigate doon sa mga reklamo laban sa mga government officials at yung mga empleyado na lumalabag sa kanilang tungkulin or umaabuso sa kanilang trabaho. Okay? So, mayroon tayong Bureau of Corrections Act. Okay? So, the Bucors Act or the Republic Act 10575 provides guidelines and regulations for the management, administration, and supervision of Bucor facilities. No, nakalagay rito yung mga dapat gawin, kung ano yung mga duties and responsibilities, yung mga regulations ng mga Bucor personnel, okay, yung management, administration, at pagsusupervise ng mga facilities, nakalagay yan sa ating batas. Okay, so dapat sundin nila kung ano yung nilalagay doon or nakapaloob doon sa batas na yon. Okay? Kasi nandun yung mga guidelines kung ano yung gagawin, ano yung mga procedures, ano yung mga policies na nakalagay doon sa batas. Okay? So, these regulations or legislation may include provision related to the personnel's accountability and disciplinary measures. So, yung ating Republic Act 10575, nakalagay din doon yung mga liabilities. 'Di ba, yung mga accountabilities ng mga Bucor personnel kung sakali man na sila ay lumabag. So, mayroon ding nakalagay doon na disciplinary measures. Okay? So, Section 20, requirement for commitment. Ayan, so requirement for commitment. No person shall be committed to any jail facility without the following required documents. So, hindi sila po pwedeng ilagay sa bilangguan, okay, nang hindi kasama itong mga document na ito. Okay? So, lalong-lalo na yung commitment order na kung saan napaka-importante, 'di ba? So, commitment order, ito yung order na nanggagaling sa korte or other competent authority to entrust, no? For the purpose of safekeeping, no, habang nililitis pa yung kaso, habang nag-aantay ng final judgment. So, kinakailangan mayroon tayong commitment order. So, ganun din yung mga medical certificate na kung saan ay nakuha, no, within 24 hours prior to the admission. Then yung complaint and complaint or information, 'di ba, yung complaint na isinampa
doon sa fiscal. Ganon din yung informations. Okay, so yung police booking sheet, kasama na yan doon. And lastly, yung ating certificate of detention na manggagaling naman sa PNP at sa ating mga NBI. Okay, so hanggang dito na lang muna yung ating discussion. Maraming salamat sa pakikinig.